Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Carlos. Nakatira dito sa Caloocan City. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang kababalaghan sa lugar ng aking lola sa probinsya ng Antique. Nangyari ang kwentong aking ibabahagi sa inyo taong 1986. Nasa edad 17 taon na ako ng mga panahong iyon. Madaling araw pa lang ay abala na kami ng aking mga kapatid sa pag-aayos ng mga gamit dahil magbabakasyon kami sa probinsya ng aking ina sa lugar ng Antique. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makarating ako sa lugar ng pamilya ng aking ina. Palagi kasi itong abala sa tuwing inaaya namin ng aking mga kapatid na magbakasyon sa kanila. Makalipas ang ilang oras ay binabagtas na namin ang kalsada patungo nga sa probinsya ng aking ina. Habang lulan kami ng sasakyan ay napapansin kong tahimik lang ang aking ina. Hindi ko na lang pinansin iyon at umidlip na lang dahil sa malayo pa ang aming patutunguhan. Nang makarating na kami sa probinsya ng aking ina, ay namangha ako sa ganda ng tanawin. Marami rin akong nakikitang kakaibang mga bagay na wala sa Maynila. Ilang sandali pa ay pumasok na kami sa isang iskinita patungo sa baryo ng aking ina. Habang papalapit na kami, ay sandaling tumingin sa gawin namin ang aking ina. Nagsalita itong huwag kaming magpapasaway sa aming lola. At mahigpit ding bilin nito na huwag lumayo sa kanila. At huwag din kaming tumanggap ng mga pagkain kung may magbibigay sa aming hindi namin kilala. Ngunit ang pinakamahigpit na bilin nito sa amin ay huwag kaming makikipag-usap sa ibang tao, maliban lang sa aming mga kamag-anak. Nagtataka naman kami ng aking mga kapatid na sina Rafael at Clara sa sinabi nito. Agad na sumang-ayon na lang kami upang hindi na humaba pa ang pagdadaldal ng aming ina. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa bahay ng aming lola. Pagkababa pa lang namin sa sasakyan ay masayang sinalubong ng mga kamag-anak ng aking ina. Parang may fiesta sa loob ng bahay dahil sa nagtipon-tipon ang lahat ng mga kamag-anak ng aking ina at nagkakasiyahan. Dahil sa nanibago pa ako sa bahay ng aking lola, kaya nagpasya akong tumambay muna doon sa bakuran habang inililibot ko ang aking paningin sa mga naggagandahang pananim at malawak na palayan. Habang abala akong nakatanaw sa palayan ay may nasipat akong isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Nakatingin ito sa bahay ng aking lola kaya napakunotoo akong tinitigan ang lalaking nakatayo. Habang tinititigan ko ito ay napapansin kong tila may sinisipat ito sa may bintana ng bahay. Kaya sinundan ko ito ng tingin kung sino ang hinahanap sa loob ng bahay ng aking lola. Bahagya pa akong nagulat dahil napagtanto kong ang aking ina ang tinititigan nito at bahagya pa itong nakangiti habang titig na titig sa aking ina. Kasalukuyang nakatayong nakatagilid ang aking ina sa may bintana ng mga oras na iyon. Kaya kitang-kita ito sa labas ng bahay. Ilang sandali pa ay bigla na lang akong nagulat nang may kumalabit sa likuran ko. Nang lingunin ko ito
ay ang pinsan ko palang si Ronron. Hoy tol, sinong tinitingnan mo dyan? Kanina pa kita napapansing nakakunot ang noo mo, tsaka nakatingin ka sa palayan ni Lola. Tanong nito sa akin at umupo na rin. Akmang itatanong ko na sana kung sino yung lalaking nakatingin sa bahay ni Lola. Ngunit sa pagbalik ko ng tingin sa palayan ay wala na ang taong nakatayo doon. Ha? Wala lang. Tinatanong ko lang tong palayan. Nakaka-relax kasi itong tingnan eh. Pakunwari ko na lang wika sa aking pinsan habang hinahanap ng aking mga mata ang lalaking nakita ko kanina. Dahil sa magdidilim na, kaya inaya na ako nitong pumasok na sa loob ng bahay. Kinagabihan, kasalukuyang kumakain na kami nang narinig kaming kumatok sa pintuan, kaya kaagad na binuksan iyon ng aking tiyuhin. Nang mabuksan na nito ang pintuan ay bigla itong napaatras at napatakip ng kanyang ilong. Bigla na rin kaming nakaamoy ng napakabahong nabubulok na karne. Kaya tumayo na kami sa hapag at nagtungo sa may pintuan. Napamura naman ang aking tiyuhin at galit na galit itong lumabas ng bahay. Napatakip ako sa aking ilong nang makita ko ang karning hilaw na inuuod na at napakabahong nakasabit ito sa pintuan. Habang ang aking mga magulang naman at si Lola ay nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala. Punyemas, mukhang nalaman na ni Tonyo na nandito ka na, Clarissa. Narinig kong wika ng isa ko pang tiyuhin na si Tio Claverio habang kinukuha ang karning nakasabit sa pintuan. Kaagad naman iyong inilayo ni Tio Claverio ang mabahong karning nabubulok na. Ilang sandali pa ay narinig kong may naghahabulan sa labas ng bahay. Para bang may kaaway ang aking mga tiyuhin. Hanggang may nasipat akong lalaking dumaan sa pintuan ng aming bahay. Sandali itong huminto sa harapan ng bahay kaya nanlaki at nawindang ako sa hitsura ng lalaki. Sa buong buhay ko ay ngayon pa lamang ako nakakita ng ganoong nakakatakot na mukha. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Namumula ang mga matang nanlilisik at nangingintab ang katawan nito dahil sa langis at tumutulo ang mabahong malalagkit na laway nito. Tumingin ito sa aking ina at ngumisi kaya mas lalo akong tinubuan ng kilabot sa katawan at nagtaasan ang aking mga balahibo. Hoy Tonyo! Anong ginagawa mo dito? Aswang ka! Lumayas ka dito! Sigaw ng Lolo Delfin habang may daladala na pala itong itak. Nakita ko namang inaalalayan ito ng pinsan kong si Ronron. Mabilis itong pumasok sa bukas na pintuan at hinablot ang aking ina. Kaya nagpangbuno ito at ang aking ama. Nakita ko naman ang upuan sa gilid kaya binuhat ko iyon at inihampas sa aswang na nakadagan sa aking ama. Sandali naman itong tumigil at biglang humarap sa akin habang sakal-sakal sa leeg ang aking ama. Kaya bahagya akong napaatras nang sa walang ano-ano ay may biglang tumama na malaking kahoy sa ulo nito mula sa labas ng pintuan. Nang tingnan ko naman iyon ay si Tio Claverio ang naroroon sa labas
at patakbong pumasok ito. Ang lakas ng loob mong pumunta dito, aswang ka. Di ka pa nadala noon. Binalaan ka na namin na wag kang tutungtong sa lugar namin. Galit na sigaw ng aking tiyuhin habang mabilis na inundayan ng suntok ang aswang. Kaagad naman nasalo iyon ng aswang at kinagat ang kanyang braso. Pagkatapos ay mabilis itong tumalon palabas ng pintuan. Pagkapasok naman ng isa ko pang tiyuhin ay may sugat din ito sa braso. Ayon dito ay may isa pang aswang na kasama si Tonyo. Kaya pala ang lakas ng loob na pumunta dito. Isinara naman ng pinsan kong si Ronron ang pintuan at siniguradong nakapadlock iyon para kung sakaling babalik ang aswang ay hindi na ito makapasok. Ilang sandali pa habang ginagamot na ang mga sugat ng aking tiyuhin ay bigla na lang umalinsangan ang buong paligid at nakaamoy na rin ako ng napakabahong amoy. Nanindig ang mga balahibo ko nang makarinig ako ng mga alulong ng mga aso at huni ng wakwak na nagpaikot-ikot sa buong bahay. Kaagad namang pumunta sa kusina ang aking tiyuhin upang kumuha ng itak. Dahil kung sakaling sumugod ang aswang ay hindi nila ito aatrasan. Pasensya na kayo, Clarissa. Kararating nyo pa lang ito na kaagad ang bumungad sa inyo. Saad ni Tito Claverio habang tinatalian ang sugat sa braso. Ayos lang yun, kuya. Ang buong akala ko ay wala na ang Tonyong yan dito sa atin. Sagot ng aking ina dito. Yun nga din ang buong akala namin. Dahil ilang taon nang hindi namin nakikita yan dito Anya ni Lolo Delfin. Habang nakatingin ako sa bintanang nakasara ay kaagad akong napaatras at napahigpit ang kapit ko sa upo ang hawak ko. Dahil sa bigla itong bumukas at nakita ko ang isang matandang babaeng buhaghag ang buhok at dahan-dahang pumapasok sa bintana. Mapupula ang mga matang nanlilisik na nakatitig sa aking ina habang nakanganga ito at naglalaway. Kaagad namang napasigaw ang aking kapatid na may aswang sa bintana. Kaya mabilis na tumakbo ang aking tiyuhin at tinaga ang aswang na papaakyat pa lamang sa bintana. Kaagad naman itong natamaan sa mukha at mabilis na tumalon palabas at narinig ko ang malakas na paggaspas ng pakpak sa labas ng bahay. Akala nyo papayag kaming makuha nyo ang aming kapatid? Pagkakamatayan muna tayo bago nyo makuha si Clarissa. Sigaw ng aking tiyuhin at kaagad na sinara ang bintana. Ilang sandali pa, naririnig na naming tumatakbo na papalayo ang mga aso at biglang tumahimik na lang ang buong kapaligiran. Nang makumpirmang wala na ang mga aswang ay doon na nagkwento ang aking lolo kung sino si Tonyo at kung bakit ngayon lang umuwi ang aking ina sa kanilang probinsya. Ayon dito ay noong dalaga pa lang ang aking ina, masugid na manliligaw niya si Tonyo. Ngunit ayaw ng aking ina dito dahil may lahi nga itong aswang, kaya hindi niya ito sinagot. Dahil doon ay nagalit ang lalaki at nagbanta ito at sumumpang hanggang nakikita niya ang aking ina ay hindi niya ito lulubayan. Sa takot na rin ng aking lolo na baka bigla na lang mawala at kunin ni Tonyo ang aking ina, kaya napagpasyahan nilang sa Maynila na manirahan ito. Ang buong akala nila dahil lumipas na
ang napakaraming taon at may asawa na ang aking ina, ay wala nang interes pa si Tonyo sa aking ina. Kaya ninais ng aking lolo na magbakasyon ito upang magkasama-sama naman ang buong pamilya ni lolo dahil matanda na ito. Ayon pa sa aking tiyuhin ay hindi na daw babalik pa ang mga iyon dahil nasugatan ni Tio Claverio ang ina ni Tonyo at tanda iyon na handang makipagpatayan ang mga kapatid ng aking ina, wag lang itong makuha ni Tonyo. Simula nang maganap ang pangyayaring iyon ay wala na akong nababalitaan pang may aswang na nagagawi sa bahay ng aking lolo at palagi na rin kaming nagbabakasyon sa probinsya ng aking ina. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagpiling mabasa ninyo ang aking kwento. Gumagalang, Carlos. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Napasulat ako upang isalaysay ang aking karanasan tungkol sa isang bagong yanggaw na aswang. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Joseph. Ngunit bago po ako magsimula, mayroon muna akong katanungan sa mga lalaking nakikinig ngayon. Mahilig ba kayong tumitig sa mga magagandang dalaga? Mabilis ba kayong mabighani sa taglay nilang kagandahan? Papaano kung isang nakakakilabot na katauhan pala ang nakakubli sa likod ng kanyang malaanghel na mukha? Gugustuhin mo pa rin ba siya o katatakutan mo na? Ito na nga, Kuya Bari, ibabahagi ko na ang aking karanasan. 27 taong gulang na po ako. Tubong Batangas, ngunit napadpad po ako sa Surigao dahil nagbakasyon po ako kina lolo at lola. Tuwang-tuwa ang lolo at lola ko noong nakita nila ako. Binatang binata raw ako at bukod sa macho na, gwapo pa. Idolo talaga ako ni na lolo at lola, Kuya Bari. Nag-iisang anak lang kasi ako ni mama at papa. Mahilig po akong maglaro ng basketball, kaya nga tinawag nila akong basketballista. Isang araw, habang naglalaro ako ng basketball kasama ang mga kalaro ko, tumalbog po ang bola sa di kalayuan. Kaagad naman akong tumakbo upang sundan ang bola. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bola ay tumama sa ulo ng isang babae na nakaupo sa gilid habang nanonood ng basketball. Hala, naku miss, pasensya ka na. Hindi ko po sinasadya na matamaan ka. Wika ko sa babae nang makalapit ako sa kanya. Nagtagpo ang aming mga tingin. Kinakabahan ako noong mga sandaling iyon dahil baka magalit siya sa akin. Miss, pasensya na talaga ha. Pag-uulit ko. Ngumiti naman ang babae at saka sumagot. Ay, wala to, ayos lang. Sa susunod mag-iingat na lang kayo. Habang nakatingin ako sa kanya, agaw pansin sa aking mga mata ang kanyang namumukadkad na kagandahan. Ibang-iba talaga ang ganda niya, Kuya Bari. Kulot ang kanyang buhok, maputi ang kanyang balat, matangos ang ilong, at kay ganda ng hugis ng kanyang labi at maging ang kanyang mga mata. Kung tulad mo nga siya sa isang laruan ay para siyang Barbie kung titingnan mo. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mabighani po talaga sa kanya. Hindi ko alam kung bakit parang iba talaga ang dating niya para sa akin. Uy, Joseph, kanina ka pa nakatitig dyan ah. Hinihintay ka na ng mga kalaro natin. Nagulat na lang ako sa biglang pagsulpot ni Miguel, isa sa mga kalaro ko sa basketball. Dahil doon ay nahimasmasan ako.
Napagtanto ko na kanina pa pala ako nakatulala dahil sa magandang babae na nasa harapan ko. Bumalik naman kaagad ako sa basketball court. Ipinagpatuloy namin ang aming paglalaro, ngunit hindi pa rin maalis-alis sa aking isip ang mukha ng magandang babae. Minsan nga, pasimple ko siyang sinusulyapan habang nakatingin naman siya sa aming mga naglalaro. Nagtanong-tanong ako sa mga kalaro ko kung anong pangalan niya at sinabi nila na Tanya raw ang pangalan ng magandang babaeng iyon. Mahilig daw tumambay si Tanya sa basketballan tuwing hapon upang manood. Mula noon, palagi na akong naglalaro, Kuya Bari. Inaabangan ko kasi si Tanya. Hindi ko alam kung bakit hinahanap-hanap ko siya. Napansin ko rin na mahilig siyang mag-isa. Tumatambay lang siya sa basketballan ng mag-isa, Kuya Bari. Wala siyang kasama, walang kausap. Siguro sanay siya sa ganoon. May mga pagkakataon na gusto ko siyang kausapin, ngunit pinangungunahan ako ng aking hiya. Kaya naman hanggang tingin na lang ako sa kanya. Isang araw, nagimbal ang buong baryo nang biglang kumalat ang isang kakilakilabot na balita. Naku, isang bangkay ng tao ang natagpuan doon sa damuhan. May kagat sa bandang liig at wala nang lamang loob. Wika ng isang lalaki na wari ko ay 50 anyos na. Ay, pati kambing at baka, may ngat-ngat sa liig. Naku, ano bang nangyayari sa lugar na ito? Wika naman ng isang babae. Nasa basketball court ako noong mga oras na iyon. Nakikinig lamang ako sa kanilang pinag-uusapan. Inaamin ko na nanindig ang aking mga balahibo, Kuya Bari. Bigla po akong nakaramdam ng takot dahil sa mga naririnig ko sa paligid. Ay, imposibleng ordinaryong tao lamang ang may kagagawa nun. Malaki ang paniniwala ko na aswang talaga ang gumawa nun, sabi naman ng isang matandang lalaki. Kung kaya't binalot ng pangamba ang buong baryo sa Surigao dahil sa balitang iyon. Oo nga, aswang talaga ang may kagagawa ng lahat ng ito. Pagsasang-ayon naman ng matandang babae. Huwag na tayong lumabas kapag kagabi. Delikado na talaga kapag lalabas ka. Wika naman ng isang matanda. Mas maiging mag-ingat na lang tayong lahat. Wika naman ng isa. Dahil sa mga nakakakilabot na nagaganap sa aming baryo, natatakot na ang mga tao na lumabas tuwing gabi sapagkat hindi naman tiyak kung ligtas pa ba kami kapag lalabas kami. Isang umaga, habang abala ang mga tao sa pagtatrabaho sa kani-kanilang mga gawain, isa na namang pangyayari ang natanggap ng lahat. Carlota, nakita ba ninyo yung anak kong si Anding? Kaninang umaga ko pa siyang hindi nakikita eh. Wika ni Aling Sonia. Wala eh. Hindi ko nakita si Anding eh. Baka naglalaro lang kasama ang mga kapwa niyang bata. Sagot naman ni Aling Carlota. Naku, hinanap ko na kung saan-saan eh, pero wala talaga. Maawa kayo, tulungan niyo naman ako. Nawawala ang nag-iisang anak ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nanginilid na luha sa mga mata ni Aling Sonia. Parang mababaliw siya sa kahahanap sa kanyang anak na babae dahil 7 taong gulang pa lamang ito. Maya-maya, biglang dumating ang anak ni Aling Carlota na si Paulo. Tumatakbo ito at hingal na dumating. Magkalapit bahay lamang kami at nakikinig lamang ako sa pinag-uusapan nila habang nasa labas sila, samantalang ako naman ay nakadungaw sa bintana. Nay, may nakita akong dugo ang bata roon, doon sa may inyugan. Sigaw ni Paulo. Ano ka mo? Dugo ang bata? Aba Paulo, huwag kang magbibiro ng ganyan.
Sa unay hindi pa naniniwala si Aling Carlota sa sinabi ni Paulo, ngunit kinumbinsi siya nito na maniwala. Nay, nagsasabi po ako ng totoo. Halika, samahan mo ako roon at nang makita mo. Turan ni Paulo sa kanyang ina. Sumunod naman si Aling Carlota at Aling Sonia. Pati ako ay sumunod na rin sa kanila sapagkat ibig kong makita kung ano ba talaga ang nakita nitong si Paulo. Noong makarating kami sa niyugan, nakumpirma namin na tama nga pala ang sinabi ni Paulo. Isang dugo ang bangkay ng bata ang nakahimlay doon. Ang anak ko! Ang anak ko! Wala sa oras na napahagulgol si Aling Sonia nang mamukhaan namin ang bangkay ng bata. Iyon ay walang iba kung hindi si Andeng, ang anak ni Aling Sonia na hinahanap niya. Sinong gumawa nito? Mga wala kayong puso. Kung sino mang halimaw ang pumatay sa anak ko, magbabayad ka. Galit na pagsusumigaw ni Aling Sonia. Yakap-yakap niya ang kanyang anak na wala ng buhay. Tila gumuho ang kanyang mundo sa sinapit ng kanyang nag-iisang anak. May ngat-ngat iyon sa liig at may mga kalmot sa mukha, dibdib at balikat. At ang masakit, wala ng lamang loob ang bata. Hindi tao ang gumawa nito kung hindi aswang. Wika ko habang pinagmamasdan ko ang kaawa-awang figura ng kawawang bata. Mga halimaw sila. Pinatay nila ang anak ko nang walang kalaban-laban. Sigaw ni Aling Sonia habang nag-uunahan sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Dahil sa paglantad ng isa na namang krimen, mas lalong natakot ang mga taga-Surigao. Ang lahat ay naalarma, nangamba at halos hindi na lumabas sa kanilang bahay. Kahit ganoon na ang nangyari, napapadalas pa rin ang aking pag-alis upang maglaro ng basketball. Palagi kong nakikita roon si Tanya at isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto kong maglaro. Crush na crush ko talaga si Tanya pero nahihiya lang akong umamin sa kanya. May pagkatorpe kasi ako, Kuya Bari. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Bandang 5:00 ng hapon, natapos na ang aming paglalaro. Nagsipag-ubian na ang mga kapwa ko manlalaro at maging ang mga manonood. Pauwi na rin sana ako nang bigla kong napansin ang crush kong si Tanya. Nakaupo ito malapit sa basketball court. Oh, ba't nandito pa kaya siya? Hindi ba siya natatakot na maabutan ng gabi? Padilim na ng padilim ah. Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin ako sa kanya. Naisip ko kasi na delikado na kapag kagabi kaya nag-alala ako para sa kanya. Nilabanan ko ang aking hiya. Nilapitan ko si Tanya, Kuya Bari. Miss, hindi ka pa ba uuwi? Madilim na kasi, baka kung ano pa ang mangyari sa iyo. Wika ko sa kanya. Mula sa pagkakatitig sa malayo, tumingin siya sa aking direksyon at saka nagsalita. Huwag mo akong aalalahanin. Walang masamang mangyayari sa akin. Ikaw ang mag-iingat. Seryoso ang mga matang ipinukol niya sa akin. Ni hindi niya man lang nagawa pa ang ngumiti. Parang ang weird niyang tignan. Nagpaalam na ako sa kanya at habang binabagtas ko ang daan pa uwi sa bahay ng lolo at lola ko, napansin ko na parang may sumusunod sa akin. Lumingon ako, ngunit wala naman akong nakita. Kaya nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad.
Ngunit hindi pa rin ako talaga mapakali, kuya. Pakiramdam ko talaga ay may sumusunod sa akin. Muli akong lumingon at laking gulat ko nang biglang nasa likuran ko na si Tanya. Tanya? Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya habang nanginginig ang aking mga tuhod. Ngiti lamang ang kanyang iginanti sa akin. Sobrang ganda niya kapag ngumingiti. Para siyang isang diwata. Nakatitig lamang ako sa kanya habang siya naman ay nakangiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagtagal. Biglang kumunot ang kanyang noo at unti-unting naglaho ang kanyang mga ngiti. Nagulat na lang ako nang biglang namula ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga ngipin ay naging pangil at ang kanyang mga kuko ay naging mahahaba. Ang magandang mukha ni Tanya ay biglang pumangit, maging ang kanyang buhok ay naging magulo. Parang naistatwa ako sa aking kinatatayuan. Ang babaeng gustong-gusto ko ay bigla kong kinatakutan. Tanya, isa kang aswang! Sigaw ko at kumaripas ng takbo. Hinabol niya ako at takot na takot talaga ako, Kuya Bari. Sobrang bilis ng aking mga hakbang. Hindi ko alintana ang mga malalaking bato na inaapakan ko. Muntik na niya akong maabutan at mabuti na lamang nakakita ako ng mga matatandang nag-iinuman. Doon ako nagsumiksik sa kanila. Tulong! Tulungan niyo po ako! Hinahabol po ako ng aswang! Hingal na hingal ako, Kuya Bari, habang humihingi ako ng tulong sa kanila. Nagulat naman ang mga nag-iinuman sa aking biglaang pagdating. Kitang-kita din nila ang galit na aswang na humahabol sa akin. Nataranta ang mga lalaking nag-iinuman. Tila nawala ang kanilang kalasingan. Dahil sa taranta nila, naghagilap sila ng mga kung ano-anong matutulis na bagay tulad ng kawayan at agad nilang sinugod ang aswang. Sa una, sinubukan pa nito na lumaban, ngunit bigla siyang hinampas ng isang lalaki sa likod. Kumaripas ng takbo ang nilalang. Huwag nating hayaang makatakas yan! Habulin natin siya! Hinabol nila ang aswang, Kuya Bari. Nagising na rin ang iba pang mga kapitbahay na naroon sa tabi noon dahil sa ingang nilikha namin. Nagkaisa ang lahat na hanapin ang nilalang na iyon. Patuloy pa rin ang paghahanap namin sa aswang. Kung saang sulok tumakbo ang aswang hanggang sa umabot na kami sa mga kakahuyan. Nagulat na lang ako nang makita ko si Aling Sonia. Kasama rin pala siya ng mga kalalakihan na naghahanap sa nilalang na iyon. Galugarin natin lahat ng kakahuyan. Tatadtarin ko talaga ang aswang na iyon. Walang awa niyang pinatay ang aking anak. Galit na sambit ni Aling Sonia. Ngunit sa kasamaang palad, halos inabot na kami ng 2 oras kahahanap sa aswang, ngunit hindi namin ito nakita. Mabilis kasi ang pagkilos ng nilalang na iyon. Napakadulas at talagang hindi magpapahuli ng buhay. Noong kami ay magtipon-tipon muli, inamin ko sa kanila ang aking natuklasan. Sinabi ko sa kanilang lahat na ang aswang na iyon ay walang iba kung hindi si Tanya. Nagulat naman ang lahat sa aking itinuran. Napatingin silang lahat kay Aling Nena. Si Aling Nena pala ang ina ni Tanya. Kasama rin pala siya sa grupo na naghahanap sa aswang. Aling Nena, bakit hindi mo sinabi na aswang ang anak mo at siya ang nambibiktima sa lugar na ito? Galit na sumbat ni Mang Ben. Patawarin niyo na ako. Patawarin niyo ang anak ko. Mahal na mahal ko si Tanya. Opo, siya po ang aswang
Siya ang nangbibiktima sa lugar natin, pero wala akong magagawa dahil siya ay isang bagong yanggaw. Nagsimula lang yan noong sumama siya sa kaibigan niya sa bukid. Wala kaming kaalam-alam na aswang pala ang pamilya ng kaibigan niya. Mang Ben, maawa kayo. Huwag niyong patayin ang anak ko. Pagpapaliwanag ni Aling Nena na ikinagulat naman ng lahat. Hindi maaari. Buhay ang kinuha niya, kaya buhay din ang kabayaran. Galit na sigaw ni Aling Sonia. Halos magluluhod si Aling Nena sa aming harapan, ngunit hindi namin iyon pinansin. Masakit para sa pamilya ng mga biktima ang ginawa ni Tanya. Tanya, lumabas ka! Labas! Ipinagpatuloy namin ang paghahanap sa aswang, subalit talagang bigo kami na ito'y matagpuan. Tuwing gabi, nagro-ronda at nag-aabang kami sa kanyang pag-atake. 1, 2, 3 at marami pang lumipas na mga gabi. Ngunit naging tahimik lang ang buong baryo ng Surigao. Wala nang aswang ang bumalik upang mambiktima. Hindi na namin muling nakita pa itong si Tanya, ang magandang dilag na isa palang bagong yanggaw. Kung nasaan man siya ngayon, wala nang nakakaalam pa. Hindi ko lubos akalain, Kuya Bari, na ang magandang babaeng hinangaan ko ay isa palang aswang. Ang maiiwan ko lang sa lahat ng mga taga-subaybay, mag-ingat po kayo sa mga taong inyong nakakasalamuha, sapagkat hindi natin alam kung sino ba talaga sila sa likod ng kanilang mga ngiti at maamong mukha. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y maitanghal mo rin ito sa inyong channel sa mga susunod na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon at lalong-lalo na sa mga OFW. Lubos na gumagalang, Joseph. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Anisita. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa nangyari sa aking anak na tawagin na lang natin sa pangalang Jemuel. Bago po ang lahat, gusto kong magpaabot ng mensahe sa ating mga suking tagapakinig na sana po kung may mga bagay man tayong naisin sa mundo ay manatili tayong mapagkumbaba at tanggapin ng maayos ang mabubuong resulta. Hindi lahat ng gusto natin ay natutupad. Minsan, matututo tayong magparaya, lalo na't alam naman nating dehado pa din tayo gaano man natin kagustong ipaglaban ang isang bagay. Mahirap magkaroon ng katunggaling traidor at mahilig tumira ng patalikod. Mas lalong mahirap magkaroon ng kakilalang mapagtanim ng galit sa dibdib at umaasam pa ng kamatayan sa kapwa para lamang makaganti. Naway magsilbing aral po itong aking kwentong kababalaghan na nakatakda kong ibahagi sa inyo ngayon. Kuya Bari, binata noon ang aking anak nang mangyari po ito sa kanya. Nagkaroon siya ng nililigawang babae na nagngangalang Angel. Maganda ang panlabas at panloob na anyo ng dalaga. Nagmula sa maayos at respetadong pamilya, kaya marahil ay nagustuhan siya ng aking anak. Ayos lang naman po iyon sa aking Kuya Bari, lalo pa at hindi naman nagiging pabaya sa kanyang pag-aaral si Jemuel. Kumbaga, isa si Angel sa naging inspirasyon niya para mag-aral ng mabuti. Hindi siya gumagaya sa ibang kabataang kapag nagkakaroon ng hinahangaan
ay napapariwa at natututong pumasok sa mga ipinagbabawal na bisyo. Dahil nga sa taglay na ganda ng dalaga ay maraming nahuhumaling rito at maraming nanliligaw. Isa na roon si Jason na isa rin sa masusugid na manliligaw ng dalaga at mahigpit na karibal ng aking anak. Parehong nagkakasabay na bumisita ang dalawang binata sa tahanan ni na Angel. Hindi naman po sa nagmamayabang, ngunit maipagmamalaki ko ang aking anak. Nanatili siyang mapagkumbaba at magalang kay Angel sa lahat ng oras. Iyon ang dahilan kung bakit madalas siyang mas hinaharap ng dalaga kaysa kay Jason na ayon sa dalaga ay may pagkapresko na, mayabang pa. Ganun pa man, nagkakaroon pa man din naman ng pagkakataong nakakausap ni Angel ng minsanan si Jason nang sila lamang dalawa. Inirerespeto din ni Jimwell ang pribadong oras ni Jason dahil pareho pa lang naman silang nanliligaw at hindi pa naman sinasagot ng dalaga. Isang araw, nagkausap ang dalawang binata nang magkasalubong sila sa kalsada. Kalalabas lang ni Jason sa bahay ni na Angel, samantalang si Jimwell naman ang pupunta upang dumalaw at mag-alay na din ng kanyang harana para sa dalaga. Pare, sandali nga. Alam mo kung ako sa'yo, huwag ka nang umasa pa kay Angel. Hindi kanya gusto o magugustuhan man lang. May panunuyang wika ni Jason noon kay Jimwell. Matapos yun ay pinagmasdan pa siya mula ulo hanggang paa na tila ba minamata niya si Jimwell na may simpleng suot ngunit presentable naman. Si Jason kasi ng mga oras na iyon, Kuya Barry, ay animoy pupunta sa isang pagtitipon. Umaalingasaw sa pabango at matigas pa sa sinimentong sahig ang buhok dahil sa pumada. Ngunit hindi naman siya pinansin ng aking anak, Kuya Barry. Bagkus ay nginitaan pa nga daw niya ito. Ay, Jason, hindi tayo ang makakapagdesisyon yan, pare. Titigil lang ako sa panliligaw kung si Angel mismo ang magsasabi sa aking tumigil ako. Nakangiting tugon pa noon ni Jimwell kay Jason. Wala namang problema sa kanya kung hindi siya sagutin ng dalaga. Basta't gagawin niya ang lahat para maahinudnud ito at titigil lamang siya sa panunuyo kapag nagdeklara na ang dalaga na hindi talaga siya nito gusto. At dahil sa sinabing iyon ni Jimwell kay Jason ay nakitaan daw nito ng pagkainis ang mukha ng lalaki. Bago pa raw magkaroon ng tensyon sa pagitan nila ng lalaki ay nagpa siya ng maglakad papalayo ang aking anak. Simula raw kasi nang magkakilala ang dalawa at napag-alaman ng lalaki na nanliligaw rin si Jimwell kay Angel ay madalas na siyang pinag-iinitan nitong si Jason. Ngunit hindi naman iyon pinapansin ng aking anak dahil para sa kanya, si Angel lang ang makakapagdesisyon tungkol sa kung sino man ang mapupusuan niya. Habang tumatagal naman noon, ang panliligaw ng aking anak kay Angel ay mas lalo lang siyang pinag-iinitan nitong si Jason. Palagi siyang sinisiraan sa dalaga na kinukwento naman kaagad ni Angel sa kanya. Hanggang sa isang araw noon, nagkasalubong sa daanan sina Jimwell at Jason. Dahil medyo may tama si Jason ng alak, ay binunggo niya si Jimwell. Wala lang naman iyon sa aking anak. Ngunit nang akwang maglalakad na palayo kay Jason si Jimwell, ay kinalabit pa siya ng lalaki. Susuray-suray na minura niya si Jason, saka nanlisik ang mga matang dinuro. Ha! Akala mo kung sino ka ha? Magkasita na ba kayo? Ha? Ang yabang mo! Umiling si Jimwell
Pare, relax lang. Saka na tayo mag-usap pare kapag ka nahimasmasan ka na. Hindi kita papatulan pare dahil may tama ka ng alak. Wika ni Jimwell. Hindi naman nagustuhan ni Jason ang sinabi ni Jimwell kaya sininghalan niya ito. Puh, ang bastos mo ah! Sigaw nito kay Jimwell at saka sinuntok ang aking anak. Mabuti na lamang at nakailag noon si Jimwell. Kaya nawala ng balanse si Jason dahilan para dumire-diretso siya sa lupa. Napamura pa raw ang lalaki kaya nagpasya na lang na umalis doon ang aking anak. Ayaw niya kasi ng gulo at ayaw niyang patulan ang lalaki lalo dahil kapag pinatulan niya ito ay baka magsumbong pa ito sa inay niyang konsentidor sa ugali ng anak. Kilala pa namang basagulera din kagaya ni Jason ang kanyang ina. Ang totoo nga niyan Kuya Bari, marami na ang umiiwas sa ginang dahil masyado itong iskandalosa at mahirap pakisamahan. Siya lamang ang palaging tama at kailangang pakinggan. Umuwi naman noon ang aking anak at sinabi sa akin ang buong pangyayari. Pinagsabihan ko na lamang siya na wag na niyang pansinin ang lalaki at baka sugurin pa kami ng nanay nitong si Jason. Tanging pagtango na lang ang naitugon ng aking anak sa akin. Nang sumunod na araw nga noon, umaga pa lang ay may narinig na kaming sumisigaw sa labas ng aming bahay. Hoy Anisita, ilabas mo nga yung anak mo nang makausap ko. Sigaw ng isang boses na narinig namin. Nako, hindi nga ako nagkamali ng hinala. Nasabi ko na lang sa aking sarili nang makilala ko kung sino iyon. Lumabas din ako ng aming bahay at kinausap ang nanay ni Jason. Pagsabihan mo yung anak mo na huwag sasaktan ang anak ko at baka kung anong mangyari pa sa kanya. Sabi pa nito sa akin. Nainis naman ako dahil sa sinabi nito kaya pinagsabihan ko rin siya. Hoy, yung anak mo ang pagsabihan mo hindi iyong kinukonsinti mo pa ang masamang ugali niya. Pareho nga kayong mag-ina. Anak mo ang sumugod sa anak ko tapos ikaw pang magrereklamo sa akin. Tugon ko naman rito. Ano? Bruha ka talaga. Talagang lalaban ka sa akin Asik niya. Dahil sa sinabi kong iyon ay sinugod ako nito at sasabunutan sana. Kinuha ko naman ang walis tingting na nakita ko at inakmang ihahampas ko iyon sa kanya. Sige lang, subukan mo lang at hindi ako magdadalawang isip na ihampas ito sa pagmumukha mo. Tandaan mo, nasa harapan ka ng bahay ko at ikaw ang sumugod dito. Baka naman gusto mo pang magpatawag pa ako ng pulis para malaman mo kung ano ang pakiramdam ng nakakulong. Sabi ko pa. Napaatras naman siya at nagdabog. Humanda iyang anak mo, magdudusa siya. Sigaw nito at padabog na umalis. Napailing na lang ako dahil doon Kuya Bari at pinagpasyahan na wag nang pagtuunan pa ng pansin ang sinabi nito. Nagdaan ang ilang araw. Hindi ko akalaing simula ng araw na iyon, may mapapansin akong kakaiba sa aking anak. Una, nilagnat siya ng pagkataas-taas. Malimit na itong nakakaramdam ng pananakit ng kanyang likuran. Madalas din itong namumutla at nangangalumata ang mga mata niya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. May mga panahong kapag natutulog siya
ay basta-basta na lang siyang babalikwas ng bangon dahil sa takot, saka ikukwento ang mga napanaginipan niya. Nakahihindik na mga tagpo na maski ako ay hindi maiwasang mag-alala. Ang sabi niya, napapanaginipan daw niya ang nanay ni Jason. May hawak na manika na may nakadikit na litrato niya saka tinutusok ng karayom. Nabaghan naman ako sa kanyang sinabi, ngunit hindi naman ako nagpahalata. Para sa akin, panaginip lang ito at walang ibig sabihin. Lumipas ang mga araw at mas lalong lumala ang kanyang kalagayan. Naratay si Jemuel sa kama at malaki ang inihulog ng kanyang katawan. Bilang ina, labis akong nag-alala sa aking anak. Hindi ko kayang isipin na may isang pambihirang bagay ang nangyayari sa aking anak na kagagawan lang din naman ng tao. Anak, ayos lang ba ang pakiramdam mo? Masakit pa rin ba ang likod mo? Nag-aalalang tanong ko sa kanya isang hapon nang matsyempohan ko siyang gising pero nakahiga sa kanyang kama. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kanyang naging sitwasyon. Napabangon siya noon at kitang-kita ko na tila may iniinda siyang sakit. Anak, anong problema? Tanong ko pa ulit sa kanya. Napatingin lang siya sa akin kung kaya nakaramdam ako ng awa sa kanya. Akmang magsasalita pa sana ako, ngunit naunahan niya ako. Nay, masakit po ang likod ko. Ramdam ko pong tila may parang bumubukol sa aking likuran. Sabi nito. Dahil doon, nakaramdam ako ng kaba at pagkabahala. Pinagsabihan ko siyang titignan ko ang likuran niya upang alamin kung may bukol nga ba o wala at kung ano ang dahilan bakit sumasakit iyon. Hindi ko maiwasan ang mapasigaw noon nang makita ko ang likuran ng aking anak. Ay sus Mariosep, ano nangyari sa iyo? Bakit ka may mga ganito? Tanong ko pa sa kanya. Napailing naman siya dahil hindi raw niya alam kung bakit niya nararanasan iyon. Basta na lang siyang nagkaroon ng hindi niya alam ang dahilan. Napatakip na lang ako ng aking bibig at pilit na pinipigilan ang aking luha dahil sa namamagang bukol na nasa likuran ng aking anak. Sa kadahilanang namumula ito at tila may mga nana sa loob, nakakaramdam ng sakit si Jemuel. Anak, dadalhin kita sa albularyo at sigurado akong may kakaibang nangyayari sa iyo. Sabi ko sa kanya. May pakiramdam akong hindi lang ito basta normal na karamdaman, Kuya Bari. Lalo na't inaatake siya ng matinding pananakit tuwing araw ng Martes at Biyernes. Nang araw ring iyon, dinala ko sa pinakamalapit na albularyo ang anak kong si Jemuel. Sa bungad pa lang ng tahanan ng albularyo ay alam na niya ang sadya namin sa kanya. Kaagad namang inasikaso ng albularyo ang aking anak. Tinawas niya ito nang makita niya ang namamaga nitong likuran. Nagpakuha siya ng kandila at langganang may lamang tubig at asin. Hindi ko maintindihan ang ginagawa niya at iniuusal na ritual, ngunit nagtitiwala ako para iyon sa ikagagaling lang ng aking anak. May ginawa rin siyang panggagamot na sinamahan pa niya ng mga orasyon. Mga ritual na may banyagang mga lingwahe. Napapadaing naman ang aking anak noon dahil mas sumasakit daw ang mga bukol sa likuran niya.
Tila hinahampas ng kung ano. Hindi ko tuloy maiwasang maawa kay Jimwell, Kuya Barry. Mabait po ang aking anak, kaya alam kong wala sa katarungan ang gumawa ng kasamaan sa kanya. Matyaga kong hinintay sa salas ang aking anak. Tiwala akong may resulta na mamaya paglabas ni Jimwell sa silid pagamutan ng albularyo. Makalipas ang humigit kumulang 1.5 oras noon ay natapos na sa ginagawa ang matandang manggagamot. Sinabi nito na may isang taong matindi ang galit at inggit sa aking anak. Hindi niya ito kayang lapitan dahil daw sa akin, kaya kinulam na lamang niya ang aking anak. Hindi na ako nagtaka pa at kilala ko ang taong iyon. Wala namang kaming ibang nakakaaway maliban sa kanila. Nalungkot ako dahil hindi na Jason kayang makipaglaban ng patas. Kung sana wala ng traiduran dahil maayos naman kaming napapakiusapan kung makikipag-usap lang naman talaga sila sa amin. Hindi ko talaga gusto ang lahat na pangit na katangian ng isang tao na nasa kanila. Naiisip ko kaagad kung saan ba at papaano nagawa ng inay ni Jason ang kanyang pangungulam. Ayon sa albularyo, mayroon naman daw tinatawag na palipad hangin o iyong ibabalik ang kulam sa nagbigay. Labanan natin ng barang ang kulam niya, sabi ng albularyo. Napatitig ang albularyo sa akin. Iha, hindi naman ako mambabarang. Isa lang akong hamak na albularyo. Kung gusto mo, may ituturo akong isang tao sa iyo na makakatulong dyan sa problema mo. Tanging panggagamot lang kasi ang kaya kong gawin, Iha. Isa pa, kailangan mong isipin ng maraming beses kung sigurado ka na ba sa babalakin mo. Ang pambabarang ay hindi isang laro at pwedeng mamatay pareho ang gumawa ng karamdaman maging ang ginawan. Naintindihan mo ba? Sana'y maging maayos na sa inyo ang lahat. Mahabang paliwanag niya at tumangulang ako sa kanya bilang tugon. Binigyan niya rin kami ng gamot para sa likuran ni Jimwell. Dahil desidido na ako na kailangan kong gawin, hinanap ko ang pangalan ng taong sinabi ng albularyo na marunong sa pambabarang. Natagpuan ko siya sa isang liblib na lugar at hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Ako po'y nagpakilala saka sinabi ang aking sadya. Ikinatuwa ko ang sinabi niyang gagawin ang aking gusto at nagbayad ako ng malaking halaga. Tinanong pa nga niya ako kung anong ganti ang nais ko, kaya sinabi ko naman iyon sa kanya. Ako na ang bahala, sabi na lamang niya, kaya umuwi na kami ni Jimwell. Sa paglipas noon ng araw, pansin kong unti-unti nang gumaling ang aking anak. Lumiit na rin ang mga bukol sa kanyang likuran at hindi na rin namamaga ito. Minamatyaga naman namin noon ang mag-ina kung ano na ang nangyari sa kanila. May kumalat din kasing balita noon sa aming lugar na may nangyayaring kakaibang bagay sa mag-ina. Naku, suka ng suka kahit wala namang isinusuka. Dinig ko pa noon sa kapitbahay naming nag-uusap tungkol sa kalagayan ni Jason. Lihim naman akong napangiti dahil doon. Bagay lang iyon sa kanya. Bulong ko pa at saka nagpa siya ng umalis. Kami naman ng aking anak ay nagpatuloy pa din sa pagpapagamot
hanggang sa tuluyan na nga niyang nabawi ang kanyang lakas. Sa ikapitong araw na gamutan ni Jemuel ay gumaling na nga siya. Masaya naman ako dahil doon. Isa pang nagpapasaya sa akin noon ay ang paglala naman ng sitwasyon ni Jason. Ayon kasi sa mga kapitbahay namin noon, iyak ng iyak ang ina nito nang isugod niya ang anak niya dahil suka raw ito ng suka. Labis pa raw na nagimbal ang babae noon dahil sa buhay na bulati na ang isinusuka ng kanyang anak. May halo na rin kasing dugo ang suka nito dahil baka nagkakasugat-sugat na ang kanyang lalamunan. Noong tuluyang gumaling naman si Jemuel, ay siya namang lumala ang sitwasyon ni Jason. Ang balita ko nung huli ay napagpasyahan daw na dalhin ito sa albularyo at iyon nga ang sabi na binabarang ito. Pinag-inita naman ako ng ina nito dahil ako raw ang may gawa noon sa kanyang anak. Ipinagamot niya ang anak niya. Ayon sa albularyo ay baka kalahati lang daw ang tsansang gumaling pa ito, gayong nilalabanan kasi ng barang ang pangkukulam na ginawa nila sa anak ko. Hindi naman namin nais na humantong sa ganoon, ngunit wala na kaming magagawa pa dahil ang mga ito mismo ang nagsimula ng lahat ng kaguluhan. Marahil ay malakas din ang albularyo at pambabarang na ginawa sa bata kaya pinahirapan ito ng husto bago ito tuluyang binawian ng kanyang buhay. Nakonsensya man ako noon dahil sa nangyari. Naisip ko rin kapag hindi ko yun ginawa, marahil ay ang anak ko rin ang nawala naman sa akin. Dahil sa nangyaring iyon, nilisan ng ina ni Jason ang aming lugar at walang nakakaalam kung saan ito tumungo. Mabuti na nga lang din at nadala na ito sa nangyari sa kanyang anak kaya hindi na ito gumanti pa sa amin. Magmula po noon, naging maayos na ang aking anak kahit pa hindi rin ito naging kasintahan ni Angel. Ngayong matanda na ako, bahagi na ng buhay ko ang pangyayaring iyon. Noon siguro'y naudyok lang ako, ngunit ito ay pinagsisisihan ko rin ngayon. Alam ko po na hindi talaga tama ang gumawa ng kasamaan o ang pagganti sa kapwa. Dala siguro ng sobrang sama ng aking nararamdaman noong mga oras na iyon dahil sino ba namang ina ang hindi ipagtatanggol kapag inaapi na ang kanilang anak. Siguro Kuya Bari, kung hindi ko rin iyon ginawa ay malamang nasa hukay na ang anak ko ngayon. Ipinagpapasa Diyos ko na lang ang pangyayaring ito. Kung mayroon man akong pagkakasala o dapat panagutan, sana po'y mapatawad niya ako. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento tungkol sa kulam at barang na naranasan namin ng aking anak. Kahit kailan, wala talagang maidudulot na maganda ang dalawang bagay na ito. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po Kuya Bari kung sakaling piliin nyo rin pong itong basahin sa mga susunod na araw. God bless po and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Anisita. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.